Kamusta na po ang lahat? Welcome po sa lahat ng bisita. Welcome din sa aking ilang pamilya na narito ngayon. Sa zona ng ating mahal na Pangulo, BBM, bukas, isa sa inaabangan ang paliwanag sa pagtuturo niya. At ito rin ang pamagat ng ating pag-aaralan, ang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Pero bago yan, tayo muna ay yumuko at manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin, Panginoon, na sa oras pong ito, kami po ay dinala mo po rito na nagtitipon para ikaw ay sambahin, purihin, luwalhatiin. At bahagi po ng aming pong pananambahan ay ang salita mo, O Diyos, ang siyang pangunahin na mangusap sa amin, O Diyos. Kaya samahan po kami at patuloy po kaming pangunahan at malayang kumilos ang banal na Espiritu na Santo na mangusap sa aming kalagitnaan. Muli, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Kinuha natin dito sa talatang 1 hanggang 3 na nangyari dito sa bundok ng Olibo. Sabi rito, lumabas si Jesus sa templo at paalis na. So dito makikita natin na siya'y sumagot doon po sa sinabi ng isang alagad, no? Siya'y sumagot at sinabi sa kanila. So ibig sabihin, nagpaliwanag siya, nagturo siya, nangaral si Jesus. Ano ang mga paliwanag sa pagtuturo o pangangaral ni Jesus? May 4 tayong kinuha na makikita sa paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong inyo pong cellphone ay inyo pong buksan. Ibig ko sabihin dahil ang mga cellphone natin ay may mga Bible na rin, di ba? Kaya yung mga Bible ay inyo pong buksan. At yun lang pong tunog, pahinaan na lang po para hindi maka-distract sa katabi natin, no? So, ano ang mga paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesus? Sabi ko po, may 4 tayong kinuha na makikita na paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ko pong sinusundan po ninyo. Alam po ninyo yung mga kinanta natin, kung iugnay natin, napaka ganda ng pagkakaugnay. Unang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, maging maingat. Ikalawa, na pagpapaliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, huwag padaig sa takot. Ikatlo, na paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, ingatan na huwag maglamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Ika-4, na paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, ikagalak na may palaganap ang Ebanghelyo
sa buong daigdig. Kaya sabi ko nga, napakaganda yung pagkakaayos ng mga kinanta natin. Kristiyanong kawal. Bilang patutuo sa lahat ng bansa. Unang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, una muna natin tignan, no? Talatang 1 hanggang 3, sinabi ni Jesus tungkol sa pagkawasak ng templo. Mapapansin dito na ibinibida ng isa sa mga alagad ang templo. Yung binasa kanina sa Marcos 13, talatang 1. Sabi, Guro, tignan po ninyo. Napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Sa salin ng ibang Biblia, gamit na salita, napakaganda. No? Hangang-hanga ang mga alagad sa kagandahan at tibay ng templo. At nang marinig ng mga alagad ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na walang bato ang matitira sa ibabaw ng kapwa bato, hindi pinalampas nila Pedro, Santiago, Juan at Andres. Marcos 13, talatang 3 hanggang 4. Tinanong siya ng lihim. Gustong malaman nila, interesado sila sa paliwanag ni Jesus tungkol sa sinabi niya tungkol sa pagkawasak ng templo. Sa panahong iyon, nasa bundok sila ng Olibo. May dalawang tanong sila. Una, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ang pagkawasak ng Jerusalem. Ikalawa, ano ang tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon? Ito rin ang mga tanong ng marami. Katapusan na ba ng mundo? Darating na ba si Jesus? Kasi bakit? Kasi yung mga lindol, yung building talagang gumuguho. At yung digmaan, ang tagal na, hindi pa rin natatapos. Marahil, kapag-iisip din tayo ng ganoon. So, maikling paliwanag lang. Ang ilang mga pagyayari tungo sa pagwasak sa Jerusalem at sa pagparito ni Jesucristo ay nagkakapareho at may ilang sa mga talata ng kabanatang ito, ang ilang mga talata ay tumutukoy sa kapwa pangyayari. Nagimagsik ang mga Hudyo laban sa mga Romano noong AD 66. Na kumubkob sa Jerusalem, winasak ang lungsod at ang templo noong AD 70. Ayon sa nabasa kong aklat, marami ang namatay noon. Ang ibig sabihin ng AD ay pagkatapos maipanganak si Kristo. At yung namang BC, bago ipanganak si Kristo. So ang mga kalagayan na sumunod noong AD 70 ay hindi isang tanda ng katapusan ng sanlibutan. Nangyayari na ito kahit anumang panahon. Lagi nang mayroong mga bulaang guro. No? Sabi niya sa talatang 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. So talatang 11, ang sabi, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. 23:20
sabi, at kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. Mga digmaan, mga balita ng digmaan, mga lindol, tagutom, at pag-uusig sa mga tao ng Diyos, nangyayari na noon. Anong paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa? Anong paliwanag? Unang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, talatang 4. Tingnan niyo po yung Biblia. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Talatang 4 hanggang 5. Maging maingat. Sa panahon natin ngayon na nasa makabagong teknolohiya sa social media, mahalaga ang maging maingat. Pinasok na rin ng kasamaan. Andiyan ang sugal sa hawak nating mga gadget, no? Nandyan yung mga kalaswaan, nandyan yung paninirang puri, nandyan ang mga panlilinlang. Mga bata, minsan nabibiktima dahil sa walang pag-iingat. At minsan, dahil sa walang pag-iingat, minsan may buhay na napapahamak. Dito sa ating binasa, saan ba pinag-iingat ng Panginoong Hesus ang mga pinapaliwanagan niya? Sabi rito sa talatang 4, mag-ingat na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sa ibang salin ng gamit na salita, malinlang. Ibig sabihin dito, pinag-iingat na huwag mailigaw o malinlang. Dahil kung mailigaw, malinlang, mapapalayo, mailalayo tayo sa Diyos. Church, mga kapatid, iyan ang strategy, no? O paraan ng kaaway na si Satanas. Kanina inawit natin na nandun si Satanas. Iyan ang sandata, manlinlang, para ilayo tayo sa Diyos. Kaya nalinlang, alam nyo, kaya si Eva, nung makatagpo niya yung ahas, nalinlang po siya. Kaya nalabag niya ang utos ng Diyos. So dito mapapansin natin, no? Ang dami ngayon ang pamamaraan ng kaaway para mailayo tayo sa Diyos. Hindi masama ang gadget o cellphone. Ang masama ay kung paano ito ginagamit. Gaano katagal ang oras na inilalaan para ang cellphone ay hawak. Ingatan ang relasyon natin sa Diyos. Ingatan ang fellowship natin sa Diyos. Ingatan ang commitment natin sa prayer, sa devotion, sa paglilingkod, at iba pa. Ingatan. Dito sa ating binasa, papaano sila manlinlang
para mailayo tayo sa Diyos. Sabi rito sa talatang 5, marami ang darating sa aking pangalan. Noon pa man, marami na sila. Mas dumami pa sila lalo ngayon. Gagamit din sila ng pangalan ni Hesukristo. Nakakalungkot, no? At kakilakilabot yung pong mga nagsasabi na sila raw ay si Kristo. Na sila raw ay ang siyang daan. No? Nahawak nila ang kaluluwa ng buong sambahayan. Nakakakilabot po yun. At marami marami silang nalinlang na talagang hanggang ngayon ay patuloy pa yata na nagpapatuloy. Kahit na yung nagsabi ay nasa rehas na bakal na. Para mailigaw o mailayo tayo sa Diyos, gagamitin din nila ang pangalan ng Panginoon Hesukristo na sila raw ay si Kristo. Sabi rito, marami ang maililigaw o mailalayo. Ang tanong, bakit sila maililigaw? Sagot, dahil hindi sila nag-ingat. Hindi nila iningatan ang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi nila sineryoso ang pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi na binibigyan ng prioridad ang salita ng Diyos. Bakit sila maililigaw? Dahil hindi sila nanatili kay Kristo. Balikan natin, unang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoon Hesukristo. Mag-ingat. Maging maingat. Mapanuri. Seryoso ito. Mismong Panginoong Hesus na ang nagsabi. Talatang 4, mag-ingat na huwag kayong mailigaw ng sino man. Alam niya. Kaya hindi ito basta-basta binabaliwala. Mag-ingat. Ikalawang paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Huwag magpadaig sa takot. Sabi, talatang 6, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. Sa ibang salin, mababahala. Ibig sabihin ng mangamba o mabahala, mag-alala, tulad din yan ng natatakot. At may dahilan kung bakit matatakot o mangangamba. Dito sa ating binasa, dahilan ng pangamba o pagkatakot, talatang 6, sabi rito, makakarinig ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. At nangyayari na ito noon pa man. Talatang 6, mag-ingat kayo na huwag mangamba dahil talagang mangyayari. Ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, malinaw hindi pa iyon, no? Ang katapusan ng mundo. Kumbaga sa ngayon, lalong pasama ng pasama itong huling araw. Nasa huling araw na tayo. Ikalawang Timoteo 3:1, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. At kung babasahin nyo pa yan hanggang sa baba, makikita po ninyo dyan kung ano yung
kasamaan na mangyayari. Huwag padaig sa takot. Sa usapin naman ng mga kalamidad, may taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Lahat ay nagaganap noon paman at hanggang ngayon nangyayari at mas malalakas pa ngayon ang mga kalamidad. Paliwanag ng talatang 8, lahat ng ito ay pasimula lang. Ito ang panahon na lalo nating pagtiwalaan ang Panginoong Hesukristo. Church, mga kapatid, alalahanin lagi na ang Diyos ay makapangyarihan at Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, maging ang kalikasan, anumang kalamidad. Lalo nating pagtiwalaan ang Panginoon. Huwag padaig sa takot. Kristiyanong kawal. Huwag magtago dahil sa takot. Huwag tayong tumahimik dahil sa takot. Maging ilaw tayo ng mundong ito na nasa kadiliman. Ikatlong paliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesus. Ingatan na huwag manlamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Talatang 12, sabi rito, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano-ano raw ang kasamaan na lalaganap? Dahil sa tayo'y na kay Kristo, asahan na ang mga ito na mangyayari. Pero kung hindi ka kay Kristo, hindi mo to aasahan na mangyayari sa iyo. So talatang 9, anong sabi? Talatang 9 ng Mateo 24. Sabi rito, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Alam po ninyo yung nangyayari sa Nigeria na marami ang pinapaslang. So, dito makikita natin matitinding pag-uusig na mararanasan ng mga mananampalataya. Talatang 10, anong sabi niya? Maraming tatalikod, magtataksil at mapupot sa isa't isa. Tatalikod, magtataksil at mapupot sa isa't isa. At yan po ang isang bagay na mangyayari. Talatang 11, ang sabi niya, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Ilalayo tayo sa Diyos. Talatang 12, anong sabi niya? Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kasamaan. Mga bata pa, nasasangkot na sa pagpatay. Grabe ang kasamaan. So ang pag-ibig ng marami ay lalamig, nakakalungkot. May mga hindi na po dumadalo sa church. Malalaking church po ito. Kilala po silang malalaking church. No? Pero sila'y nag-aalisan. Alam nyo yan dahil lahat po tayo mayroon pong gadget, cellphone.
So malalaking church po sila at kilalang church po sila, pero nakikita natin, naririnig natin na sila ay nag-aalisan at mapapansin po ninyo ang mga nagsasabing iglesia rin sila, pero nasasangkot din sila sa mga rally o anumang mga bagay na ginagawa sa lansangan. Ingatan na huwag manlamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Talatang 13, sabi rito, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang hanggang sa wakas dito ay hindi tumutukoy sa katapusan ng sanlibutan. Ang kahulugan nito ay manatiling matatag hanggang kamatayan. Pagiging lubos ng katatagan, pagiging matatag, anumang pag-uusig ang dumating sa atin, mananatiling matatag. Inawit natin yung 3 awit kanina. Napakaganda yung pagkaka-mensahe ng sasakyan ay ng kanta natin. Ika-4, napaliwanag sa pagtuturo ng Panginoong Hesus. Ikagalak na may palaganap ang Ebanghelyo. Talatang 14 ang sabi, at ang magandang balita, ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ayon dito sa talatang 14, kailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. At alam niyo, napakabilis na po ngayon may pangaral ang Ebanghelyo kasi isang pindot mo lang, nakakarating na ng Switzerland. Isang pindot mo lang, nakakarating na ng Norway, sa malalayong bansa. Kaya napakabilis na po ngayon na may palagana po ang Ebanghelyo. So ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan bilang patuto sa lahat ng bansa. Malinaw ang tungkulin ng bawat Kristiyano, church, mga kapatid. Ito ang huling tagubilin ni Jesucristo sa kanyang mga alagad. Mateo 28, talatang 11 hanggang 20. Dahil dito, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Great Commission, mandato. Nagdusa ang mga alagad ni Jesus dahil kanilang ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaharian. Talatang 14. Anong sabi? Sa talatang 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag, sabi. Sa aklat po ng Gawa 1, talatang 8, sabi rito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kumalat ang Ebanghelyo na umabot sa atin, kaya tungkulin ng bawat Kristiyano na ipatotoo na may kagalakan sa lahat
ng tao o saksi tayo kay Kristo. Habang ganito, ang mundo na mas lalong habang ganito ang kaguluhan sa mundong ito, church, mga kapatid, mas lalong kailangan na ipangaral ang Ebanghelyo. Marami pang kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya eksakto po yung GSM, Gospel Sharing Ministry na naisasagawa na maraming mga driver ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sa mga narito ngayon na wala pang kaugnayan o wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at sa mga nakakarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo, laman ng Ebanghelyo, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ito ang tamang panahon. Hindi ito nagkataon lang na narinig ang pangangaral na gaya nito ngayon. Hindi po nagkataon lang. Ito ang tamang panahon, sapagkat sinasabi niya sa panahon kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. 2 Korinto 6:2. Ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, linggo, buwan o taon. Ngayon na. Sampalatayanan si Jesucristo at pagsisihan ang kasalanan. Huwag mangamba o mabahala o matakot sa pag-uusig. Anong sabi? Ang pagtitiis sa mga panahon ng pag-uusig ay tungo sa kaluwalhatian. Talatang 13, sabi dito, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa aklat ng Roma, Kabanata 8, talatang 18, sabi rito, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Napansin natin? Kaya huwag tayong mabahala kahit na mayroong pong pag-uusig, at kung ipahintulot ng Panginoon na dumaan tayo sa kanilang kalupitan, ang sabi rito, yun daw, sabi, hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ngayon, nababahala tayo sa pagdami ng bulaang mga tagapagturo at mga relihiyon na hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos. Nababahala tayo diyan. At sa mga kalituhan na sa napakaraming nagsasabing mga iglesia rin sila. Ang dami, nakakalito na. No? So po, kaya po, napakahalaga po na patuloy nating may palaganap ang Ebanghelyo. Napakahalaga ang maging maingat, mapanuri, maging maingat para hindi madaig ng takot. Kapag hindi tayo madaig ng takot, hindi manlalamig ang pag-ibig natin sa Diyos. At kapag hindi manlalamig ang pag-ibig natin sa Diyos, may kagalakan tayong ipalaganap ang Ebanghelyo.
may kagalakan tayo sumuporta sa ministeryo ng pag-iibanghelyo at patuloy na suportahan natin ang lahat ng ministeryo ng Christ Redeemed Church. Isama natin ang lahat po ng mga gawain po ng CRC. So sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. Panginoon, narinig po namin ngayong umaga ang mga salita mo, O Diyos, at tunay po na sa aming pong ginagalawang mundong ito ay marami ang mga bagay na pwedeng magbigay ng takot sa amin kung hindi kami maging maingat. Kaya dalangin po namin, O Diyos, patuloy po na kami ay samahan ayon po sa inyong pangako na kami ay sasamahan hanggang sa katapusan ng mundo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At patuloy po, Diyos, na ang dalangin po namin, ingatan mo po na manlamig ang pag-ibig namin sa iyo, O Diyos. Nawa sa aming narinig na ito, lalo pong tumibay ang pag-ibig namin sa iyo, O Diyos. At patuloy, O Diyos, na kami, Panginoon, ay samahan, Panginoon, bigyan ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo. Dahil kami rin, Panginoon, ay naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo ng mga naunang mananampalataya. Kaya, Panginoon, kami, O Diyos, ay patuloy po na aalis sa building na ito na kanya-kanyang pag-uwi, kanya-kanyang balik sa mga destinasyon po namin. Pero ang dalangin po namin, O Diyos, ang mensaheng ito ay patuloy po na mangusap sa amin. Hindi lamang po namin narinig dito sa bulwagang ito, kundi maging sa paglabas namin ay patuloy pong makita mo ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.